Okay, sige. Sila po ay magpinsan. Huwag na po kayong mamili kung sino ang gwapo at hindi gwapo. Lahat po kasi ay gwapo. Sa Diyos po kasi talagang magkakamukha. No? Kami magtanay, di po ba? Kasi lahat sila anak ko. Sila iba po ang kwento. Pero ganun pa man, ang ending niyan, pinago sila ng Diyos. Si Gilbert po, naligaw, napunta sa lansangan. No? Ginawa niyang, ang lansangan ay ginawa niyang playground. Sa madaling salita po, naging palaboy-laboy siya. Pero kung tawagin siya ng Diyos, ito, nakaligo na siya. Kasi, kapag sinabi po taon lansangan, bihira kang maging malinis. Di po ba, maalikabok, di ba, mausok. So, kaya ang mukha mo, palagi kang madungis. So, nang tinawag ng Diyos, na bago siya, nalinis, bumango. Diba? So, ang unang-una po naging natuwa, maliban sa Diyos, ang magulang. Ang magulang at ang mga mahal ng kapatid at ang mga tao sa kanyang paligid. So ngayon po, isa na si Gilbert sa nagpupuri sa Diyos, magaling na siya magsalita, mangaral. Kaya ito pa ang representasyon na ang tao ay binabago ng Diyos. Nakikita po talaga yun. Ito naman po si RJ, magpinsan sila. So gusto ko naman po ipaalam ang background. Ang tatay nito at ang nanay nito ang magkapatid. No? Ito pong batang itong katabi ko matigas ang ulo. O sige, sa madaling salita, mahirap din putulin ang relasyon. No? So yun po talaga, dumaan po siya doon sa butas ng karayom. Ngayon po, karelasyon na niya si Jesus. Magsalita, mangaral ng salita ng Diyos at talagang deserving na manatili sa Diyos. So ngayon po, masaya rin ang magulang niya, karangalan ng magulang, at ngayon ay payapa na rin ang magulang. Sa kanilang dalawa, itinataas ko po sila, pinaparangalan ko din ang mga magulang nila, kahit hindi na sila tumayo dito, kaya sila. Kaya, ang Panginoon, nag-aayos ang buhay, tumutulong yan, kaya manatili na tayo sa Diyos. Nawa po ang mga magulang na narito ay patuloy kayong magsikap para sa mga anak niyo na manatili kayo lahat dito. Kung wala pa ang magulang dito, dali na, bitbitin niyo magulang niyo. Kasi mahirap na kayo lang ang dasal, tapos yung magulang ninyo, wala lang, no? Wala lang. Kailangan pare-pareho tayo lumalapit sa Diyos. Sama-sama tayo lumalapit sa Diyos. So, sa mga anak ko sa pananampalataya, magpuri na kayo sa Diyos. Sasabihin ko sa inyo, ang tawagin ako ng Diyos, solo lang ako. Ngayon kasama ko na kayo. Kahit saan ako makarating, kasama ko pa rin kayo. Walang bibitaw. Hello? Walang iwanan. So, ngayon pa lang po, binabati ko na kayo ng maligayang Pasko. Sa pagsiyasin ng tao, araw-araw Pasko. Mamaya po, pagtapos ng gawain, ang unang dudulog ay yung mga may edad. Payag ba kayo mga anak? Mahuli kayo kumain? Payag kayo? Hindi. May edad at walang edad. Mga may edad at bata. So yung mga middle age, huli na. No? So kayo, nasan kayo? Nasa gitna, no? Mauna yung mga bata at saka yung mga nanay, Kasi yung mga nanay, may mga baby yan, saka yung tatay din. Mauna, sabay sila, yung nanay at saka yung tatay, para ma-assist nila yung mga anak-anak nila, So sa madaling salita po, ibabalik ko na uli yung tinig. Kaya
Amen. Narinig na po ba nung bago yung normal voice ng lingkod? Ito po yung boss. Ito po yung boses ko. Ito po yung si Arlene. Ano? Yung tinig po, the Holy Spirit itself, nag-iiba konti lang po. Ha? So, wala po kayo makikita ng pagbabago sa itsura. Medyo tumatalim lang yung pag-message ko. Gutom na ba kayo? Gutom na ba kayo? Ang taong gutom, wala nang tiba yan. Pero kayo, hindi pa kayo gutom. Uulitin ko, napakapalad ng bahay na ito. Napakapalad ng tahanan ito na tinanggap ang banal na espiritu dito. At sa buhay ninyo, napakapalad nyo na kung dala nyo nga ang espiritu sa buhay ninyo. Ang espiritu ng Diyos na siyang nagbabago sa maling pamumuhay ng tao. Para magkaroon kayo ng pag-asa, sino ang nagbibigay ng pag-asa? Si Jesus. Kaya ngayon darating na Kapaskuhan, kung wala kayong pagsasaluhan, ngayon ba lang sabihin sa Panginoon, Panginoon, gusto ko namang mapasaya ang mga anak ko. Amen. Pahingi naman ang pang-spaghetti. Panginoon, anak mo yan. Taga-alaga lang ako. Magulang, mag-desire kayo. Ngayon pa lang, lumapit sa Diyos. Kaya kung wala kayong pag-asa dati, nung wala pa kayo dito, ngayong narito na kayo, buuin nyo ang pag-asa nyo, magtiwala kayo sa Diyos. Yung lingkod, full time. Hindi alata, hindi ba? Iniwan niya yung trabaho niya. Dala niya yung dalawa niyang anak. Nag-aaral. Nung mga nagdampas ko, mahirap tanggapin. Ngayon Pasko nito. Bongga! Bakit? Hindi sa material, hindi sa financial. Lubos ang kagalakan nilang mag-ina sapagkat marami na kayo. Ayaw pa ba kayo? O uli na kayo. Hayaan na yung food na yan dyan. Ipamimigay na yan sa mga darating na iba. Amen. Kung ayaw kayo sa Diyos, sinong mawawalan? Kayo! Hindi kayo magkakaroon sapagkat iiwan nyo ang Diyos. Yung lamang mananatili sa Diyos ang magkakaroon ng regalo mula sa Diyos. Kaya di, mag-isip ka. Kaya ka nga narito, naririnig mo ang katotohanan. Ayaw mong iparinig sa nanay at tatay mo at sa kapatid mo. Huwag mo suluhin ang Diyos. Huwag kayong maging makasarili. Ihingi ka sa Diyos. Para sa kanila, anong gagawin nila? Tatanga? Wala nang anak, masasagot sa magulang, ha? Amen. Wala nang anak na magiging kabigatan ng magulang. Naiintindihan nyo? Sa mga Amen. kabataan narito, ha? Wala na kayong gagawing kasasakit ng ulo ng magulang nyo. Amen. Kapayapaan at pagmamahalan. Amen. Sa dalawang nagmamahalan dito, shock pa sila. Aftershock. Tandaan nyo, sa ikabubuti niyo yan. Pero kung gusto niyo magpatuloy, sa lingkod
linggo, wala kayo dito. Saan kayo pupunta? At saan kayo magtatago sa Diyos? Paalala sa mga narito ngayon, conflict ba ang inyong isip at pananampalataya? Ibig sabihin, nananampalataya ka, pero sa isip mo, parang hindi. Holy Spirit ba yun? Palakpakan ng Diyos! Sabi ni Jesus, bago siya mapako sa krus sa mga alagad niya, ako ay aalis pansamantala. Subalit may babalik. Ang banal na Espiritu nasa sa inyo at siyang magtuturo sa inyo. Naniniwala ba kayo na ang Holy Spirit ang kausap niyo? Kung kayo'y naniniwala na ang Holy Spirit ang kausap niyo, pag-uwi niyo, dala niyo yan! Dala niyo pa ulit ang banal na Espiritu ng Diyos! Kapagkat sinasamahan ng Diyos ang nananalig sa Kanya. Amen! Len, tayo. Gusto kang parangalan ng Diyos? Siya'y galing pa sa isang malayong bayan ng Laguna, Canlubang, Laguna. 3 taon ng kasama-sama ng lingkod. Galing sa Iglesia ni Cristo. Nang masumpungan ng tinig, di na pinakawala ng tinig. Di naging madali sa kanya. Maraming pagsubok ang masamang espiritu. Pero hindi siya sumuko. Pagkat dalangan niya ang Diyos. Amen! Huwag niyong iwan ang Diyos. Amen! Yan ang isang tama at pinakatamang desisyon. Na huwag iwanan ang Diyos. Natwira niya, mamatay kung mamatay. Ang mahalaga, nasa Diyos ako. Sapagkat siya po ay member siya ng isang organisasyon, isang grupo na maraming Latin. So sa may mga Latin dyan, magkagrupo kayo dati yan. Ha? Grupo sila ng mga... Ha? So huwag niyo nang banggitin. Ng mga taong matitigas na nakasalig sa mga sinturon, sa mga baong, kwintas, na may mga dasal-dasal. So nang na-encounter niya ang lingkod, ang lingkod kasali din doon dati. Babae yan, pero ang dami yung discover sa buhay niya. Yung tatagay ka, tinataga ka pero hindi ka tatalaban. Na-encounter yun ang lingkod. Ha? Pero sa kabutihang palad ng Diyos, hindi pinaksayan ng panahon ng lingkod yung mga dasal na yun. Sapagkat nung time na yun, nananalangin ang lingkod, na gusto niya niyang maging lingkod. Amen. Ang sabi niya sa Diyos, Panginoon, gusto ko maglingkod, bahala ka kung paano ako gagawin. Ang taong yan, ang lingkod. Hinarap ng lingkod, ang mga kalalakihan kasama niya, sobra 20 sila. At doon sa 20 na yun, 2 lang sila na sumama sa lingkod. Ngayon, yung isa, bumitaw, ito, natira. Palakpakan. Ang totoo po niyan, hindi ka kasi pwedeng umalis ang basta-basta din. Kasi yung mga dasal doon, pumapatay talaga. Sa madaling salita po, hatak ang katawan niya doon dahil sa mga dasal doon. Pinababalik siya sa mga dasal, nakabalik ba siya doon? Nakita siya! Pero hindi po madali. Lagi siya nagkakasakit eh. Patay na ba? Buhay pa!